Bayan, magandang araw po sa inyo. At kumusta po kayo? Welcome po sa ating vlog for today. Right? At eto naman tayo, part 2 po ng ating Road to Presidency. Ating pong vlog for today sa ating bayan o sarili. Mamili ka. Problema mo na yan. Basta mamili ka. Saan ka? Well, impeachment ang asyang topic natin today. Marami na pong mga nag-uusap hinggil dito, marami ng opinion, naglabasan about dito. Pero yung sarili nating opinion naman, ang siya nating ipapalabas sa ating vlog ngayon, well, entitled naman tayo. Bawat Pilipino po pwede magsalita. Dapat nga, nagsasalita tayo lahat no? At hindi naman pwede manahimik tayo kasi pag anong nangyari sa bansa natin, damay tayo lahat. Kung tahimik ka lang, kung anong mangyari sa bayan natin, problemang malaki yan. Pinag-uusapan po yung impeachment. Bago po lahat, unawain muna natin ano po yung impeachment. Ano ba ibig sabihin nito? Ano ba ang kahulugan nitong impeachment? Bueno, ito pong maikling illustration mga kababayan. Pakinggan po natin. Ano po bang impeachment by the way? Marco, narinig mo ba ang balita? May mga panawagan daw na i-impeach si Vice President Sara Duterte. Narinig ko rin. Pero sa tingin ko, mahalagang alamin muna ang buong katotohanan bago tayo humusga. Tama ka naman. Pero kung may mga paratang, kailangan talaga itong imbestigahan ng gobyerno. Ganun naman talaga ang proseso. Sa ilalim ng ating konstitusyon, may paraan para managot ang mga mataas na opisyal kung may sapat na ebidensya. Kaya mahalaga rin po na ang mamamayan ay maging responsable sa pagbibigay ng opinyon. Magandang punto ang pinag-uusapan ninyo. Tandaan ninyo, ang impeachment ay isang legal na proseso na ginagamit upang siyasatin ang mga opisyal ng gobyerno kapag may mabibigat na paratang laban sa kanila. Sir, ibig sabihin po ba nito ay hindi pa agad hinahatulan ang isang opisyal? Tama, ang layunin ng impeachment ay alamin ang katotohanan at bigyan ng pagkakataon ng magkabilang panig na ipaliwanag ang kanilang panig. Kaya mahalaga rin na ang mga mamamayan ay maging mapanuri at hindi basta maniwala sa mga balita sa social media. Eksakto, ang demokrasya ay gumagana lamang kung ang mga mamamayan ay may sapat na kaalaman at paggalang sa proseso ng batas. Ang ganda naman pala ng ibig sabihin ng impeachment, no? Maganda actually, proseso pala yun no? Kung titingnan mo nga naman, napakaganda ng impeachment. At ang layunin lang naman nito, magkaroon ng transparency, no? At malaman, kung may mga abusadong politiko, pag may impeachment, yung lang kasi hindi naman lahat ng politicians, hindi naman lahat na nakaupo ay impeachable yung kanilang posisyon may mga lang kasi, may mga ilang personalidad lang na nakaupo na impeachable. Presidente, Vice Presidente, Ombudsman, mga huwes, no? Ano pa ba? Yun ang alam ko mga impeachable positions na tinutukan batay sa ating konstitusyon, Pero, eto, pinag-uusapan pa si Vice Presidente Sara Duterte. Maganda naman yung layunin ng impeachment. Kung walang politika sa likod, no? Pero sa tingin ko naman, sa tingin ng marami, eto parang ang dating sa akin ito parang gusto lang ng isang politiko o ilang politiko na ma-erase yung isang politiko na alam nila malakas na kandidato sa susunod na halalan para pagdating ng eleksyon, okay na. Malinis na yung daanan nila, tuloy-tuloy na, tatakbo sila, walang uupo sa kanila. Yun ang tingin. Yun ang paniwala ng marami. Paniwala ko rin na ganun po ito. Maganda yung impeachment. Wala namang question about it Proseso, nasa constitutional naman yan, mandate naman yan. Okay lang po yun. Ang problema, kung ito napupush ng politika, ay nakakalungkot pag ganyan ang takbo. Mga kababayan. Noong 2025, alam naman natin na yung impeachment complaint ay ipinasura ng Korte Suprema. Di po ba? Napawalang visa po yun, kaya hindi natuloy yun.
Pero pagpasok pa lang ho nito 2026, ay naku, katakot-takot na impeachment kagad ang pinahil ng mga ito. Aba, para lang ho sa kalaman na marami, dapat malaman po natin, 4 po na mga impeachment complaint ang ipinahil. 2 ho rito, hindi na itinuloy. 2 lang po itong tuloy-tuloy hanggang sa ngayon. Ano yung mga ito? Yung una, mga kababayan na na impeachment complaint ay pinahil po naman ng Makabayan Black. February 2 pa yan, 2026. Pero sinet aside ng House, yung pangalawa ay pinahil naman ng grupong Tindig Pilipinas but was voluntarily withdrawn para lang daw ma-avoid yung delay. Pero yung pangatlo, mga kababayan na complaint, third complaint, filed by religious groups and clergy members led by Father Jose Sabalia. At inendorso po naman ito ni Representative Leila de Lima. Ito ay may 6 na artikulo ng impeachment. At yung pang-4, pasok din, filed by lawyer Nathaniel Cabrera at inendorso naman ni Representative Paulo Ortega. Tandaan yung mga pangalan at saka ni Bienvenido Abante Jr. Ito naman, mayroong 7 article ng impeachment. Okay? Kaya, di man lumusot yung 2, yung 2 naman ang lumusot. Noong March 4, 2026, finally, sabi ng House Committee on Justice, declared po itong both third at saka fourth complaints na sufficient and substance. Tinan nyo yung boto 54 yung pabor, 1 lang yung hindi. Ayan. Kaya ibig sabihin nito, these official steps, inaalaw po nito yung proceedings to advance. Tsaka yung Vice President po ay binigyan, o si VP Sara ay binigyan ng pagkakataon na makasagot. Time na ngayon para sumagot naman ng kampo ni VP Sara. Hanggang March 15, 2026 lang po yung tagal sa kanya para makasagot, para makapagsumite ng kanyang answer, mga kababayan. Ano-ano po yung nilalaman nito complaint? Meron pong 4 na tutukuyin tayo. 1, culpable violation ng Constitution. Kasi daw, na-misuse niya yung over 500 million na confidential funds. Pangalawa, betrayal of public trust dahil trineten niya daw yung presidente, first lady at house speaker na papatayin. Pangatlo, graft in corruption kasi nag-procure daw siya, nagkaroon ng irregularities sa procurement nung siya po ay nasa Department of Education pa. At pang-4, unexplained wealth dahil nagkaroon ng omission o misdeclaration ng kanyang statement of assets and liabilities o SALN. Yan po ang nilalaman nitong impeachment complaint na ito. Para lang ho sa inyong kalaman, mga kababayan. Mga kababayan, kung totoong may violation si Vice Presidente Inday Sara Duterte, wala naman problema, kung wala lang hong political nasa likod itong impeachment. Pero natural, itong impeachment po naman may papasa. Number of votes lang din yan Maaaring lumusot, maaaring mamayani dyan sa Kongreso, questionable pa doon sa Senado. Mga kababayan, ang proseso po ng impeachment masalimuot O ito, ginagamit to para totally erase si Inday Sara. Sino ba lugi? Si Sara? Hindi. Tayo ang lugi. Pagpalagay natin kung si Sara mag-aangat sa atin mula sa Kumunoy na kinalalagyan natin ngayon, pag inalis mo yan, sino pa mag-aalis sa atin sa Kumunoy? Sabi, na-misuse niya daw yung 500 million na confidential funds. Sabi nga ni Atty. Quanson, confidential nga Paano mo nasabi na misuse? Hindi naman sinabi ng COA yun, Malaki pa ba yung 500 million kaysa billion-bilyong kinulimbat yan sa flood control? Betrayal of public trust dahil trineten niya daw yung presidente na gaganunin. Pag nangyari sa kanya yung ganun, trineten niya nga ba? Sinabi niya bang gaganunin niya? Diba? Graft in corruption, irregularidad. Saan yun? Paano nangyari yun? Buhay pa naman yung taga-COA. Omission ng misdeclaration ng kanyang SALN. Mga kababayan, matindi. Siya pa daw yung merong tinatawag na unexplained wealth. Siya nga ba yung may unexplained wealth? O itong nakaupo ngayon, mahaba ang history na nagsasabi na sila yung mayroong maraming unexplained wealth.
bayan, nakakalungkot ang Pilipinas. Pag ganito yung takbo ng utak natin, pag ganito lang ho ng ganito ang gagawin natin sa bayan natin, malabo ho. Talagang dekada-dekada ang magiging agwat natin sa ibang mga bansa na mga kababayan, kapitbahay lamang natin dito sa Asia na umuunlad, samantala tayo lumulubog. Kakalungkot isipin mga kababayan ho. Kaya ang pagbabago mangyayari kapag nagbago rin ang administrasyon. Yan ang pag-asa natin. Kaya pangalagaan natin yung isang tao na gustong magmalasakit sa atin, na gusto naman nilang tanggalin at patahimikin para pagdating nga naman ng 2028, smooth na sa kanilang lahat. Yan, kayo po ang bahala mag-decide. Basta para sa akin, kalukuhan itong mga nangyayari ngayon. Dapat po tayong magising at huwag na ho nating ituloy-tuloy ito. Nahahati ho tayo nag-aaway-aaway tayo. Sabi nga ni Professor Malu hindi naman itong laban natin hindi naman itong away natin Ano bang laban natin at away natin, Prof? Ano nga ba yon? Sabi mo? Dahil ang away po natin na mas kailangang tuunan ay ekonomiya at ang public order. Di ba? Yun ang mas mahalaga na napakaisipin natin. Kasi yan, may kaugnayan yan sa'yo, sa akin, sa atin lahat. Gandang araw po. Yan po ang ating vlog sa araw na ito. Hanggang sa susunod. Hindi ko sasabihin, mag-subscribe kayo, i-like nyo to, i-share nyo to. Kung hindi nyo pala gusto to, ba't nyo i-like to? Ba't nyo i-share to? Kaya nyo naman. Pero para sa akin, wala Wala kang aasahan sa sa media Wala kang aasahan Kakalungkot isipin. Wala kang aasahan sa kanila. Panay batikos lang Kaya, kung di tayo kikilos, sino kikilos? Gumawa tayo. Mag-vlog tayo lahat. Magsalita tayo lahat. Para malaman ng sambayanan kung ano nga ba ang paninindigan ng mga taong hindi lang DDS Hindi lang usapin ng DDS to. Kundi para sa lahat ng Pilipino na nandyan nakakapanood ng video na ito. Maraming salamat po. Till next time.